Mga mahalagang malaman tungkol sa brachytherapy para sa kanser sa matres at kwelyo ng matres. Ano ang brachytherapy? Ito ay isang uri ng radiotherapy na gumagamit ng mga instrumentong naglalabas ng radiation na inlalapit o ipinapasok sa bahagi ng katawan na may bukol upang tamaan at patayin ang mga cancer cells dito. Ginagamit ito upang gamutin ang kanser sa ulo at leeg, suso, kwelyo ng matres, prostate, at mata. Ano ang karaniwang ginagamit sa brachytherapy? Sa brachytherapy para sa kanser ng matres at cervix, gumagamit tayo ng cylinder at tandem at ovoids. Nanggagaling ang radioactive na material mula sa ating machine patungo sa loob ng puwerta sa pamamagitan ng mga tubing at doon ito maglalabas ng radiation na siyang pumapatay sa cancer cells. Paano ba ginagawa ang brachytherapy? Una, dadalhin ang pasyente sa operating room kung saan maaaring bigyan ng anesthesia ang pasyente. Pangalawa, ipoposisyon ang pasyente at lilinisan ang puwerta. Pangatlo, ilalagay ang mga applicator sa puwerta kasama ang sonda sa daluyan ng ihi at rectal marker sa may puwetan. Pang-apat, i-x-ray ang pasyente para makasigurong tama ang pagkakalagay ng applicators. Kalima, magre-reseta ang ating mga radiation oncologist ng dose ng radiation na ibibigay sa pasyente. Ika-anim, paplanuhin at isasagawa ng ating mga medical physicist ang dose ng radiation na ibibigay sa pasyente. Ika-pito, i-deliver ang radiation sa loob ng puwerta at tatagal ito ng 10 hanggang 20 minuto. At ika-8, tatanggalin ang mga applicators at dadalhin na ang pasyente sa recovery room. Paano pinaghahandaan ang brachytherapy? Una, alamin ang iyong schedule at dumating sa itinakdang oras ng treatment. Pangalawa, kumpletuhin ang mga kinakailangang dokumento kasama ang mga resulta ng mga ni-request na laboratorio, CT scan, at iba pang resulta ng iyong tests. Pangatlo, siguraduhin hindi buntis. Pang-apat, kung umiinom ng mga gamot na nagpapalabnaw ng dugo, kumonsulta sa iyong doktor bago magsimula ang brachytherapy upang mapayuhan sa tamang pagtigil ng mga gamot na ito. At panglima, huwag kumain sa loob ng 8 hanggang 10 oras bago ang procedure. Ano-ano ang mga maaaring maging komplikasyon ng brachytherapy? Marami ang maaaring maging komplikasyon ng brachytherapy, kaya mabuting makipag-usap at ugaliing mag-follow up sa ating doktor upang maiwasan ang mga ito. Ang mga sumusunod ay ang mga kalimitang komplikasyon ng brachytherapy. Una, pagbabago sa balat sa bahagi ng puwerta at balakang. Pangalawa, paninikip at panunuyo ng puwerta at hirap sa pakikipagtalik. At pangatlo, problema sa pag-ihi at pagdumi na maaaring may kasamang pananakit ng tiyan at pagdumi ng may dugo. Paalala, para sa mga malalang komplikasyon, kailangan kumonsulta sa iyong doktor. Mga iba pang payo upang maging maayos ang resulta ng brachytherapy. Una, ugaliing gumamit ng mga moisturizer sa balat sa may balakang at puwerta na natatamaan ng radiation upang maiwasan ang panunuyo at pamumula. Iwasan ding kamutin ang mga bahagi kung saan ginagawa ang brachytherapy upang hindi magkaroon ng pagsusugat sa bahaging ito. At pangatlo, iwasang maglagay ng mga hot at cold compress sa mga lugar na natatamaan ng radiation. Huwag mag-atubiling pumunta sa emergency room kung makakaranas ng panghihina, hirap sa paghinga, matinding pananakit ng tiyan o puwerta, walang tigil na pagtatae o pagsusuka, at pagkawala ng malay.